uban natabunan sa tambok siguro sa pista. Magahiskot ta karong kabuntagon bahin sa balang espiritu as a people of God. Kinahanglan atong masabtan discussing about the Holy Spirit. Usahay gusto na to ang gahom sa balang espiritu. Kung dili sa makiistorya kaniya or hear the voice of God, how can the power of God be with us? Sa ako nang gisulti discussing about the Holy Spirit, kung dili ta magtuon nga tinuuray o pagsabot nga tinuuray, unsaon man sa balang espiritu, hangga operate sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. But mostly born again Christians, wala ta makasabot ni ini. But atong hunaon-naon that once we accepted Christ as Lord and personal Savior of our lives, ang balaang espiritu niya na sulod sa atong kasing-kasing. Amin bataana. Now, pamatiyo na to bahin sa pagtudlo karong kabuntagon. How to talk to the Holy Spirit. Unsaon naman nato pag-istorya sa balang espiritu o mamati sa iyang pulong. Daghang kaayong mga magtutuo, ga-struggle ta to hear the Holy Spirit clearly. Pero kung atong masabtan ang kamatuuran bahin na ana, to hear God's voice, ato untang ma-recognize ang guidance sa balang espiritu kada adlaw. Kada magtotoo, namati ta sa gitawag na to God's voice. Pero deep down in our heart, na kinahanglan ta og gitawag na to nga guidance, paggiya sa balang espiritu. But the question is how? Unsaon? Yes, nagatuo ta nga na ang balang espiritu. But how? Natay desire kada usa nato sa atong kasing-kasing. But naay confusion kanunay. Because we hear a lot of voices from the world. Gusto sa kalibutan nga saba kayo. Mao sa ng tao diri sa sulod simbahan, gusto sa nilang saba. Mingaw galing, murag uneasy na sila. But the Holy Spirit will move sa atong kinabuhi silently. Usay nagaampo ta sa langit kag Ginoo Jesucristo, mga tubag, pero usay nakita nato nga it seems silent. Why tubag? Kadaghanan mga tao, bisip pa nga mga born again Christian, believe sa pagpamati sa balang espiritu, exclusive ni sa obispo, pastor, o sa gitawag nato nga selected few. Gadeklara si Jesus sa John chapter 10 verse 27. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanak. My sheep hears my voice. Nga ang balang espiritu is not far away.
Dili siya layo. Nagpuyo siya. Diha kanato dili sa atong utok. Ang boses sa balaang espiritu is not hidden. Wala nagitago. Pero kasagaran, daghang kaayo, nagahulat ni ini. Waiting for God to speak. Pero say we ignore the whisper of the Holy Spirit. The more nga mamati ta kaniya, the more He talk to us. Now in Psalms chapter 46, verse 10, mingon siya, hununga ang inyong panag-away og ila ako nga mao ang Dios, ang labawng pangulo sa kanasuran og sa tibok kalibutan. Know that I am God. Usay gihatag nato ang tanan nato nga energy sa boses sa kalibutan, not the voice of God. Bisag mga matanon karon, na boses sa kalibutan. Nagdulag mga games nga dili angay. Kanang games nga inyong giduwa, tan-awa na sa Ginoo ba na o sa yawa. Mabaling na galing ang atong huna-huna o effort bahin sa kabubuton sa Dios. Ug dili, that's the worst thing nga mahitabo kanato. Pareha sa usa ka radyo. Kung abrihan nato ang radyo, ang signal maghatag sa broadcast. Pero usahay, ang broadcast static, ang atong ipamati, na ay dako nga interference o lisod kaayo nga mamati ta because of that interference. Pero ang signal dili mao ang problema, pero ang receiver ang mudawat. Kinahanglan og tuning. Ang atong balang espiritu, ang atong espiritu is perfectly attuned to the Holy Spirit. But our mind is open to those interference. Daghang kayo interference sa atong kinabuhi. In Romans chapter 8, verse 6, ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon, musangpot sa kamatayon, apan ang naghunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon, musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Amin ba ta, ana? Daghang kayong distraction. Kanato, hearing the word of God is so hard for us. Imbis mamati ta sa pulong sa Ginoo, mubasa ta sa pulong sa Ginoo, sige lang tagdukdok ang cellphone. How can God talk to you? How can the Holy Spirit talk to you kung ingana ang atong sitwasyon? He won't. Dili siya maka-istorya kanato kay busy kaayo ta sa atong tagsa-tagsa ka mga buluhaton nga iya sa kalibutan. In John chapter 16 verse 13, apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tulturan kamo niya sa tibuok kamatuoran, dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang nga umaabot. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, tultulan. How can the Holy Spirit teach you kung mismo kita
dili ta gusto nga magpabuot. When the Spirit of truth, ang Espiritu sa kamatuoran mo abot, He will guide you into all truth. Iya kang giyahan dito sa tanan kamatuoran. Dili ang Espiritu nga nag-inform nato, but nag-ingon ang Bible, He will guide you. Dili inform, but the Holy Spirit will guide you. It's direction. Tagaan ta og direction. John 14:16 nag-ingon, mangayo ako sa amahan nga hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amin ba ta, ana? 14:16 called another comforter. Hearing the Holy Spirit requires fellowship. Pakig ambit pag-fellowship diha sa balaang Espiritu. Lain ang fellowship ninyo sa inyong isika, amigo. Lain ang fellowship ana sa mag-asawa. But the most important thing is the fellowship with you and the Holy Spirit. Usahay mo ni atong bantayan. Hearing today, kung gusto na ito madungog ang balang Espiritu, requires fellowship. Ang balang Espiritu dili na gahom to be used. He is a person to be known. We approach Him as an influence. Nga ma-access na ito, pinaagi sa atong pag-ampo kung naakitay mga problema or crisis sa atong kinabuhi. Rather than a companion to walk with daily, Jesus called Him Comforter. 14:16 hatagan ka maniyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Now, timanaw nato ni, the voice of God always align with His Word. Dili na mag-contradict ang tingog sa Ginoo o sa iyang pulong. Not to contradict. Dili sa yung kontra. Ang balaang Espiritu mag-reveal to those people who are humble and obedient. Amen ba mo, anak? Mapaubsano nga kasing-kasing. Makita nato na sa Psalms 25:9. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat og matarong o gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kababuton. Gitultulan niya ang mga mapaubsanon. Ingna yung tapad pag mapaubsanon. Importante kaya na sa ato. Humble and obedient. Ngunit gisulti sa Salmo 25 verse 9. Think about Samuel. Si Samuel gitawag sa Ginoo. Pero primero, siya magbali-bali. The third time, niingon na ang alagad sa Ginoo nga si Eli. Tubaga, bangon. In 1 Samuel chapter 3 verse 10, unya mitungha og mitindog ang Ginoo nga nagtawag sama sa unang nga mga higayon. Samuel, Samuel, og si Samuel mitubag, sulti o Ginoo kay ang imong alagad mamati. Ang imong alagad mamati. Think about Samuel. When God called Samuel, Samuel did not recognize, wala niya maili ang boses sa Ginoo
and the Holy Spirit. Sa diha ang Balaang Espiritu speak to us. Ang Balaang Espiritu makig-istorya kanato o musulti kanato kung available mo ta. Usay gitawag ta sa Ginoo sa pagpangalagad. Nabitaw usahay diri gitawag mga lagad sa Ginoo mahimong di ko mahadlok. Ay mo kahadlok. Pamagali ni mahadlok ni mga dikon. Dikon Janelo sa imong grado? 36. Okay. Oh, 36. Napay uban niyo labaw pa dani yung grado. High school mo. Anong mahadlok man mo? Mahadlok ta if the Holy Spirit wala na to gigamit para to overcome every obstacle and problems in your lives. Dili ta angay mahadlok. Dili ta angay mahadlok. Hadlok ta nga sawayon ta. Bahala na magbalik-balik mo English, ana. Di kon Junel, di man ka basag in English. Basa man lagi. Hinay pero improving. Mo man ang kinahanglan nato. Ang atong availability, kung available ba ta? Na atay mga talent pero dili ta available o sa paggamit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nasa ato ang Balaang Espiritu. But kung dili ta available, na atay ability pero dili ta available, siya ko'y gapon na ngaway kamay. Like Samuel. Sulti Ginoo. Kaya ang imong alagad mamati kanimo. Available, humble, that's when you hear the Holy Spirit. The more nga acknowledge nato siya, the more you hear Him. John 14:17. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila. Apan kamo nga nakaila kaniya, kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Wow, this is powerful. Nagpuyo. Pero di tagbali-bali nga nagpuyo ang Balaang Espiritu. We neglect. The Holy Spirit lives within, nagpuyo ka nato. Bisan pag nalibang ka, nagpuyo siya. Bisan pag nahubog ka, nagpuyo siya ka nato. Wala siya mobiya. Na may pagtudlo sa ban nga nakasala ka, wada na di mo Espiritu, that's wrong. Wala mo hawa na arada sa imong kasing-kasing para sa kuan gugma. Usahay kita dili ta maka forgive, dili ta maka pasaylo kay nauli ta. Pero timan unsa giingon sa Romans, gihatag sa Ginoo ang iyang gugma diha kanimo aron usab ikaw mahigugma ug pasaylo sa uban. Amin ba ta ana? Nara na di ang gugma. Di mo gawas kay di makagusto. Kasi ano pasaylo adi ko kay yang himo nako di gyud na. The love of God is always there sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Now, sa ako nang giingon, the Holy Spirit lives within. Proverbs 20:27. Ang Ginoo naghatag kanato hunahuna og tanlag. Dili kita makatago gikan sa atong kaugalingon. Ang Ginoo naghatag kanato hunahuna og tanlag, dili kita makatago gikan sa atong kaugalingon.
Daghang kayo mga Kristohanon hear from the Holy Spirit. But usay atong giniglek. We hear from the Holy Spirit when we have peace. Makabati ito sa balaang Espiritu kung naata sa kalinaw. Colossians chapter 3 verse 15, paharia ang inyong kasing-kasing, ang pakig-abi dait gikan ni Kristo kaalang niini gitawag kamo sa Dios aron maghiusa kamo diha sa usa ka lawas og pagpasalamaton. Paharia pakigdait gikan kang Kristo. Sa uban ka translation, we hear from the Holy Spirit when we have peace. Napa may kalinaw. Kung natin kalinaw, kabati ta. That's why, kung wala mo'y kalinaw sa every situation, ayaw mong decide. Paghulat mo. That's why we don't decide any problem or situation sa atong kinabuhi kung kita naulit na suko. Dili mo workout ang Ginoo ana or ang balaang espiritu. Peace, kalinaw, is the spirit signal that you are aligned with God. Align ba? Align. Uso-uso mo ng align, di ba? Neto. Align. Managiagun. Is the spirit signal that you are aligned with God when we don't have peace or peace is gone. Warning ni sa tanan. It is a warning that something is wrong. The voice of the Holy Spirit never without inner peace. Bisag nakaguliyang na ang kalibutan, ang inner peace na sa ato. Dili ka ma-prostrate, but ang paghulat mo atong itawag nga importante. Sa pag-iistorya, Bishop, sa Balang Espiritu. The Holy Spirit speak through impression. Sabi tayo uban ng impression nga makita, uy, suko man isa nako. Impression man nagikan sa Balang Espiritu. Impression sa iya. Nagi-impress ta nga nasuko sa ato. Niya ang yawa maingon sumbaga. Libaka. Everything, ni impression. Ang balaang espiritu through gentle prompting. Dili mawala na. Ang yawa mo sulti kanimo with pressure. Usahay abi nato okay ng pressure sa Ginoo. No, it's not. Pressure is not from God. Anxiety is not from God. Condemnation is not for God. Ang yawa naga-accuse diha kanimo sa imong kagahapon so that you cannot move. Mo man problema karon dili ta makaadtog mission kay natay past. Abi nato atong gidala-dala dili ta usay maka-share sa pulong sa Ginoo sa atong silingan o sa atong isig ka tawo kay nahadlok ka. Nya ingnon ka nga mo ra man kakihapon. Labi nagnatay barkada. No? Lisod kay pag-witness. Amin ba mo ana? Lisod pag-witness. But by the power of the Holy Spirit, ma-overcome na to na. Kay there is no condemnation in Christ Jesus.
Agod mahadlok ta. Pag-share sa pulong sa Ginoo. Ug nay uban maato pa mabatian nga diri lang ta bisap ato-ato na lang ni kanang nay mga sa mukha na ato na lang di na nato ubanon. Di man na mao. Antusa na to na sila. Kay mahadlok ta nga sawayon ta nila. Accuses you of your past so that you cannot move. If we listen to the Holy Spirit, maghatag sa instruction. Proverbs chapter 3 verse 6. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Amen ba ta na? Hinumdumi. Ephesians chapter 4 verse 30. Og ayaw ninyo pasuluba, pasuba ang Espiritu Santo kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios ang patik. We are marked with Christ. Grieve not the Holy Spirit. Ang atong pride, bitterness, and forgiveness, but two hindrances in hearing the Holy Spirit. Number one is guilt, o isa ang kahadlok. Two greatest hindrances of hearing. Mahadlok galing ta, dili ta makabati sa balaang Espiritu. Amen ba ta ana? Niadto ang Pentecost only karon season isa ra gyud ka adlaw feast. Pero I want to extend about the Holy Spirit series kay usahay wa gyud ta kasabot. Usahay na mga Pentecostal power gyud na sila. Gusto nila ng power. Pero power pang paong. Okay, we don't know how to approach. How God will listen. Unsaon pag pamati. How to talk. Unsaon na to pag istorya sa balang Espiritu. And hear His voice clearly through the power of the Holy Spirit. Series ta. Next Sunday is Trinity Sunday. Next Sunday is sunod ana. Corpus Christi. After Corpus Christi, then magpadayon ta sa balang Espiritu. Importante kay nato na. Naaka nato ang balang Espiritu very gentle. Di kay naa nato ang balang Espiritu nagkurug-kurug ta. Hell, the Holy Spirit will manifest ang uban diha, lay hands, you are slain. Pero kung ma-slain magaling ta, ang pagbangon nato eksakto. Na-slain lang kita pag bangon, murag hapon way batasan. So, you experience na-slain ka, but that's not the Holy Spirit nga nagmanifest sa imo. Sa pag-slain mo, yes. Pero pag bangon na to, di na mao. Back to normal. John 3:3, it says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We need fellowship, born again ta. All things, 2 Corinthians 5:17, all things pass away, and behold, all things becomes new. Bag-o ka na, amin mata na. Hello? Ini ang tapad, bag-o ka na. Ikalimtan na sa balang Espiritu ang inyong past nga dili maayo. Amin mo ana. Ay na una. That's why makahinder ta sa pag-move sa gingharian sa Ginoo sa pag-share, pag-mission because of what we call condemnation kanatong atong gidala-dala ang atong sala 2,000 years ago gidala na ni Jesus sa cross. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.